Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Nia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion tackles about the Spirit illuminates and teaches believers. So our scripture is all about 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 12. So NI version, these are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit search all things, even the deep things of God. For who knows a person's thought except their own spirit with them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is nagpapakita ng papel ng banal na espiritu sa pagbibigay ng pag-unawa sa mga mananampalataya tungkol sa malalim na mga katotohanan ng Diyos. So, tinuturuan tayo ng Espiritu Santo ang mga bagay na hindi maaaring maunawaan sa pamamagitan ng karaniwang talino lamang o kaalaman ng mundo. Siya ang nagbibigay liwanag sa kalooban at kaisipan ng Diyos upang malaman natin ang kanyang mga plano at biyaya. So, dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Spirit knows the depths of God. So, ang banal na Espiritu lamang ang nakakaalam sa malalim na kalooban ng Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng kaalaman sa mga bagay na espiritual at walang hanggan. So, second is the Spirit reveals the thought of God. So, ipinapahayag ng Espiritu sa atin na ang mga plano at kaisipan ng Diyos na hindi kayang abutin ng mga tao sa kanyang sariling kakayahan. So, last teaching is the Spirit reminds us the words of God. So, pinapaalalahanan tayo ng Espiritu Santo ng mga salita at aral ng Diyos ng ating natututunan mula sa kanyang mga salita, lalo sa mga oras ng pangailangan at pagpapasya. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is study biblical doctrines prayerfully. So, manalangin bago mag-aral ng mga Biblia, hinihiling sa Espiritu ang kaliwanagan at karunungan upang maunawaan natin ang mga aral at doktrina ng Diyos. So, second is rely on the Spirit and to understand revelation. So, wag umasa sa sariling talino lamang, kundi sa patnubay ng Espiritu para tunay na maunawaan ang mga revelasyon ng Diyos. So, last application is obey the Spirit's teaching and reminders. So, sundin ang mga aral at paalala ng Espiritu Santo sa ating buhay sapagkat ito ay nagmumula sa Diyos at may layuning gabayan tayo tungo sa kabanalan. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about what is the role of the Holy Spirit as we study the Bible. So, ang banal na espiritu ang siyang nagbibigay liwanag sa atin upang maunawaan natin ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, tayo ay tinuturuan at ginagabayan sa pag-aaral ng mga malalalim na katotohanan ng Biblia. So, hindi natin ganap na mauunawaan ng mga espiritual na aral ng Biblia sa sarili nating kakayahan. So, ang Espiritu Santo ang nagbibigay kasi ng kaliwanagan, binibigyang kahulugan ng mga salita ng Diyos at tinuturo sa atin kung paano ito isasabuhay. Siyempre, bukod sa pagtuturo, ang Espiritu rin ang nagpapaalala sa atin ng mga turo ng Diyos sa mga oras na kailangan natin ito. So, siya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang sundin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pag-unawa at direksyon. So, sa bawat oras ng ating pagbabasa at pagninilay-nilay sa Bible, mahalaga ang ating paghingi ng patnubay sa Espiritu Santo upang mas lumalim ang ating pagkakaunawa at mapalapit tayo sa kalooban ng Diyos.